Hindi po sa lahat. So today is actually the day that the church celebrates the day of Pentecost. Ngayong araw, celebrate natin yung day na dumating ang Holy Spirit to formally start yung kanyang public ministry. So sa scripture reading natin, we started with the story of the Tower of Babel, kung saan ang mga tao is nag-gather sila together in order to rebel against God, to make a name for themselves. At dahil doon, nagpadala ang Diyos, dumating ang Diyos, bumaba ang Diyos, at nag-create siya ng iba't ibang language so that the people will be dispersed para magkahiwa-hiwalay sila so that they could no longer rebel against God together. And when we read Acts chapter 2, the day of Pentecost, doon po natin makikita yung pag-reverse ng Diyos sa nangyari sa Babel. Right? In Babel, pinagwatak-watak niya yung mga tao by giving them different languages. But on the day of Pentecost, through the Holy Spirit, si Peter ay nangaral and God gave him the gift of tongues. Wherein itong mga Jews na ito who spoke different languages were able to understand the one message of Peter. It is Babel reversed. So by the way, when we talk about speaking in tongues, hindi siya yung hindi naiintindihang lengguwahe. Right? Na parang gibberish lang. But when we talk about speaking in tongues, ito yung supernatural work ng Holy Spirit that like this. For example, nagpipreach ako sa Tagalog. Tapos dito ngayon may nakaupong French, Japanese, Chinese. Kahit Tagalog yung lengguwahe ko, naintindihan ako ng mga tao in their own languages. That's the gift of tongues. So today we are celebrating that day when the Holy Spirit came down upon His people in order to anoint them with power. So this morning, yung text natin in John chapter 2 verses 18 to 27 shows us as well the work of the Holy Spirit. So later we will see ano ba yun. But before we go into our text, tayo po yung manalangin. Let's commit our time to the Lord. Our Father, we give you thanks for this morning na kami po ay inyong dinala dito sa bahay-sambahan upang sambahin ang inyong pangalan at upang maranasan ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ihanda ninyo ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng inyong salita. Alisin niyo po kung ang anumang bagay na magiging hadlang sa aming pakikinig at naway maitaas po ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Banal na Espiritu, dinadalangin po namin na kayo po ay kumilo sa puso ng bawat isa at nang sa gayon matanim sa aming mga puso ang inyong salita. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa ating text ngayong umaga, we see a warning. Mayroong warning na binigay si John regarding this spirit of deception na isang spirito ng panlilinlang. Not a literal spirit, but this movement ng deception, nais nitong movement na ito na manlinlang ng mga mananampalataya nang sa gayon mawala sila mula sa komunidad ni Kristo at mawala ang kanilang atensyon at pananampalataya sa Panginoong Jesus. So ngayong umaga, meron lang akong tatlong A na gusto kong i-share sa inyo, which also comes from the text so that it will be easy for us to remember. So first A is Antichrist, second A is anointing, third A is abide. Antichrist, anointing, abide. So first is Antichrist. So dito po sa text natin, ang warning ni John para sa church is regarding this movement or this people or this person called Antichrist. Basahin po natin. Verse 18. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. So sabi ni John, it is the last hour. When we say the last hour or the last days, ang tinutukoy po nito ay hindi yung time in the future bago dumating ang Panginoong Jesus. But when we talk about the last days and the last hour,
Ang tinutukoy po nito ay yung time sa pagitan ng pagdating ng Panginoong Hesus in the flesh, through Mary, at yung kanyang muling pagbabalik. So yung gap na yun, yung span of time na yun, from the first coming to the second coming of Christ is the last days or the last hour. Kaya pansinin po ninyo yung grammar ni John. Sabi niya, it is the last hour. Hindi niya sinabing the last day, the last hour will come, but that it is now the last hour. Ito na yung araw, ito na yung panahon sa pagitan ng una at pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus, kung saan namumuno, nag-reign na si Jesus Christ over the kingdom. And so dahil Christ is already seated on His throne, kikilos na ngayon ang kaaway. Okay. Through the Antichrist. So again, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. So yung ebidensya na nasa mga huling panahon na daw tayo is that during the time of John, naroon na yung mga Antichrist. So ano ba itong Antichrist na ito? So itong topic na ito, it has been a subject of speculation, no? Napakadaming nagtuturo tungkol dito. And it has been a cause of fear, nagiging katakot-takot na topic sa karamihan ng mga Christians. So when we deal with the Antichrist, usually we deal with end of the world, yung great persecution that will come. So maraming speculation regarding sino ba itong Antichrist na ito. Right? So there are people, who would see na sa immediate context ni John was talking about itong religious leader na ito na ang pangalan ay Cerinthus na nagdala ng false teaching sa church, at dahil pumasok siya sa church at nagturo ng mga maling doktrina, nagkagulo-gulo ang simbahan. So he was a first century teacher. And so many would say na yun yung Antichrist. It's Cerinthus. There are others who would say na si Nero ang Antichrist, equating Antichrist with the beast of Revelation. By the way, hindi po natin makikita yung word na Antichrist sa Revelation. It's only in 1 John. Lahat ng mention ng Antichrist is only in 1 John and 2 John. Wala siya sa Revelation. But some Christians, ina-equate nila yung Antichrist with the beast of Revelation, who is Nero. Right? Si Nero was an emperor in Rome na naging dahilan ng pagkamatay ng karamihan ng mga Kristiyano during the 1st century. So if you know the name of the number of the beast in Revelation, 666, it actually equates with the name of Emperor Nero. So they used gematria before. Yung mga letters ng alphabet is also equal to numbers. And so kapag tinotal mo yung name ni Nero, it's equal to 666. So some believe that. Others believe that the Antichrist is the Pope of Rome. Equating itong Antichrist doon sa man of lawlessness in 2 Thessalonians chapter 2. So pag-describe ni Paul sa man of lawlessness in 2 Thessalonians is itong figure na ito ay uupo sa templo ng Diyos at parang i-replace niya yung i-replace niya si God in the temple. And possible because if you interpret the word Antichrist, anti means against, but it also means to replace, or a false one, a counterfeit, a fake one. So throughout the history ng church, Christians believe that the Pope of Rome is the Antichrist. You notice, he takes the name of the Trinity at ina-apply niya sa sarili niya. He is called the Holy Father, which is a title na para lamang sa Diyos Ama. He calls himself the head of the church. When in fact, Paul tells us in Ephesians 1 that, and in Colossians 1 that Christ is the head of the church. He calls himself the vicar of Christ. Pag sinabing vicar, someone who serves in the place of Christ. Sa text na binasa, sa gospel na binasa natin kanina, sino ba ang naging kahalili ni Kristo sa ministry niya sa earth? It's the Holy Spirit. So the Pope of Rome takes the Trinitarian name upon himself and deceives people with a false gospel. So many believe that. Well,
ano ba talaga? No? What should we believe regarding the Antichrist? Regardless of our view, this is what we should take from this. Antichrist, as John says in 1 John 4:3 and 2 John 7, ay kahit sino at kahit anong movement na pumapalit sa place ni Jesus Christ at nanloloko ng mga tao nang sa gayon kahit na alam ng mga tao kung sino si Kristo, alam ng mga tao ang pangalang Kristo, ibang Kristo ang kanilang sinasamba. It's a Christ that is powerless to save. So later, we will see this and explain din ni John. Ano ba itong daladala nitong mga antichrist na ito? Itong false teachers na ito? Verse 22 to 23. Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist who denies the Father and the Son. So, and later we will see in 1 John chapter 4 na yung mga taong nagde-deny na ang Panginoong Jesus ay dumating, nagkatawang tao, these are people who are Antichrist. That's also the same thing we see in 2 John. So anyone who denies the Father and the Son, anyone who denies na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, anyone who denies na ang Panginoong Jesus ay tunay na anak ng Diyos is Antichrist, is someone who is against Christ, is someone who tries to replace Christ with a different and a false one. And John warns us of this spirit because they are very deceiving. Pansinin po natin yung mga false teachers. Hindi po nila hayagang tinuturo na kami ay kalaban ng Panginoong Jesus. That's not what they're doing. Remember, Satan could come as an angel of light. Nakakabighani na nilalang. And so false teachers, gagamit po sila ng pare-parehas na terminology. Gagamitin nila ang same Bible na daladala natin. Gagamit sila ng same terminology. They use the word gospel. They use the word pananampalataya. Gumagamit sila ng mga salitang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero pag tatanungin natin sila kung ano ang ibig sabihin nila nitong mga bagay-bagay na ito, they explain it differently. Oo, naniniwala kami sa Panginoong Jesus. Pero para sa amin, tao lang siya. Hindi siya tunay na Diyos. Oo, naniniwala, sumasamba kami sa Panginoong Jesus. Pero Diyos lang siya, hindi talaga siya nagkatawang tao. Hindi siya naging tunay na tao. Oo, kinikilala namin ang banal na Espiritu, pero hindi siya persona ng Diyos. Siya ay isang kapangyarihan lamang, parang kuryente. Oo, naniniwala kami na may iisang Diyos, pero hindi siya tatlong persona. Nagpapalit anyo lang siya. Bilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. And so itong mga katuruang ito, na gumagamit ng parehas na Biblia at gumagamit ng parehas ng mga terminolohiya, ngunit iba ang kanilang interpretation, these are evidence of the spirit of Antichrist. So maging careful po tayo regarding the people that we are listening to. Sapagkat hindi lahat ng gumagamit ng Biblia at nangangaral patungkol sa Panginoong Hesus ay tunay na kay Kristo. However, we also have to understand na hindi lamang po false doctrine ang manifestation na kumikilos ang spirit of Antichrist sa mundo. Because it's not only through doctrine that we deny the Father and the Son, but also in the way that we live. Okay? Kaya nga, noong mga previous sermons natin, in-emphasize natin na yung test of true faith ay tatlo. Doctrinal, moral, and social. Dapat nananampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat namumuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. If you love me, keep my commandments. At dapat nakikibahagi ka sa katawan ng Panginoong Hesus. You love one another. And so although we say
tama ang doktrina namin. Pinanghahawakan namin ang totoong teaching ng Biblia. Ngunit kapag tayo ay namumuhay ng saliwa sa ating sinasabi na pinaniniwalaan natin, the spirit of Antichrist is also at work in us. We could profess with our mouths na pinanghahawakan natin ang tamang doktrina. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating pagkilos, maaari po nating i-deny ang Panginoong Yesus. It's easy for us to say, sila lang yung false teachers. Especially as evangelicals, we are known to stand on Scripture, stand on the Trinity, stand on the deity of Christ. And so it's easy for us to fall into that sense of pride na dahil tama ang doktrina ko, I have a right relationship with the Father. But if we deny Christ through our works, hindi ba natin alam that we are also living in accordance to the will of Satan, who is at work in the world through this movement of the Antichrist? So, kumustahin po natin ang ating mga puso. Kumustahin po natin ang ating mga buhay. Have we fallen into the temptation to say na dahil tama ang doktrina ko, okay na ako? But we neglect the moral and social aspect ng ating pagiging mananampalataya. And so deny Christ through our words na lumalabas sa bibig natin and our deeds. That we deny Christ dahil we indulge ourselves in secret sin. We deny Christ because we neglect rather having a peaceful and loving relationship with the people around us. Now let's look at verse 19. Sabi ni John, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. So itong mga false teachers na ito, lumabas sila sa church. Nanggulo sila, pero tumiwalag din sila. Now, ibig sabihin ba nito nawala ang kanilang pagkakristyano? Ibig sabihin ba nito nawala ang kanilang kaligtasan? No. Sabi ni John, ang dahilan kung bakit sila umalis ay dahil hindi talaga sila kabilang in the first place. Okay? So if people go out of the faith by word or deed, ito ay ebidensya na siya ay hindi talaga tunay na mananampalataya in the first place. Sapagkat kung tayo ay tunay na mananampalataya, tayo ay bibigyan ng biyaya ng Diyos para tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at magpatuloy sa buhay ng pagbabago, buhay ng pagsisisi, buhay ng pagsunod sa kalooban ng ating. So this is a good heart check po para sa atin ngayong umaga. Yes, we might not deny the doctrine of Christ as God in our heads. Pero isipin po natin sa papaanong paraan na tayo nagiging anti-Christian sa ating puso. The way we think about other people, the way we treat others, the way we are sincere and urgent sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. What are those areas ng buhay natin that we are being against Christ? Or maybe on the flip side, we may be anti-Christ in a sense na ginagawa nating substitute ang sarili natin sa work ni Jesus. In that, we think na yung religiosity natin, yung righteousness natin, yung kabaitan natin, ang dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo sa atin ng Diyos. Pinalit mo ba ang sarili mo sa place ni Christ by saying or by believing
consciously or unconsciously na dapat mag-perform ako ng mabuti sa aking religious life nang sa gayon maging assured ako na mahal ako ng Diyos Ama. If we're doing that, then nagiging anti-gospel tayo. Because in the first place, hindi po tayo ang dahilan kung bakit tayo mahal ng Diyos. Hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, spiritually, financially, or whatnot. The reason why we are loved and blessed is only because of who God is. At pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na si Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan at muling mabuhay so that we might be righteous. So sa papaanong paraan po tayo nagiging substitute ni Jesus? Na parang sinasabi natin kay Jesus, consciously or unconsciously, Jesus, itabi mo, ako na. Ako na ang bahala sa religious life ko. Ako na ang bahala sa pag-grow ko. Ako na ang bahala sa maturity ko. I can do this by my own discipline, by my own efforts. From start to finish, the Christian life is sustained, nurtured, matured by the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Peter in 2 Peter 3:18, he was talking to Christians already. Sabi niya, but grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Hindi niya sinabi na, okay, narinig niyo na yung gospel nung na-convert kayo. Ngayon, ito na yung mga kailangan yung gawin. Kayo na ang bahala sa Christian life niyo. No, he ends his letter by saying, yung same gospel na narinig ninyo is now the same gospel that I'm telling you so that you will be energized, motivated, renewed by the grace of Jesus so that you can now fight sin, love your brothers, serve your brothers and sisters. So again, in what way have we embodied the spirit of Antichrist in our lives? Might not be doctrinally, but morally, spiritually, socially. Let's reflect on this. So John warns us, ito yung spirit that is now at work. Now, how can we fight against that? Ano yung solusyon? Ano yung antidote to this spirit of Antichrist? Because dapat maging aware po tayo na hindi po tayo immune. Wala po ditong matatag at malakas na masasabi natin, hindi ako maapektuhan nitong spirit of Antichrist na ito. No, we must know that we are weak and we need something. Kailangan po natin ng something or someone who is outside of us na siyang magpapalakas at magpapatatag sa atin. And what is that? Now we go to our second point. It's the anointing. The anointing. Verses 20 to 21. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. I write to you not because you do not know the truth, but because you know it, and no lie is of the truth. So sabi ni John, the Antichrist is now here, nanggugulo siya, nanluloko siya, but you have been anointed by the Holy One. And you have all knowledge. So hindi sinasabi ni John, nandito na yung Antichrist, pero okay lang kasi mababait naman kayo. Okay lang kasi mature naman na kayo. No, the reason why God's people are preserved is because they have been anointed by the Holy One. Ano bang ibig sabihin ng anointing? So when we talk about anointing, makikita po natin ito throughout the Old Testament. Anointing means itong particular na tao na to is set apart for a particular service. So in the Old Testament, makikita natin na mayroong tatlong klaseng tao or offices that were what we call anointed offices. The prophet, the priest, and the king. So in the Old Testament, yung mga propeta ay sinet apart. Ina-anoint sila with oil as a mark na sila ay hiniwalay ng Diyos mula sa ordinaryong tasks in order to be God's mouthpiece. Ang mga propeta ang siyang nagdadala ng mensahe ng Diyos tungo sa kanyang bayan. Priests, on the other hand, were also anointed, set apart for the purpose
of representing the people before God sa pamamagitan ng sacrificial system. Sila yung nag-aalay ng mga hayop. No? Sila yung nagiging mediator, nire-represent ang mga tao sa Diyos. And in the same way, they also represent God to the people. Ang kanilang ministry ay manifestation ng pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan. Priests are the one who sacrificed so that people will be assured of God's forgiveness. Priests were the ones who prayed, bringing the intercession of the people to God. And then we also have the kings, mga hari. Kings represented yung rule ng Diyos, yung pag-aalaga ng Diyos, yung pagiging father ng Diyos sa kanyang bayan by protecting them, feeding them, nurturing them. Yun yung anointing. So the word anointing dito, it's the word Christos, which is the Greek translation of the word Messiah or Messiah. So yung tatlong office na yun of prophet, priest, and king actually points forward to the work of Jesus Christ. Right? Hindi natin kailangan ng spiritual prophets, priests, and kings because si Christ na yun. Christ is the true prophet who reveals God to us not only by speech, but because He is God in the flesh. Jesus is the true priest. Hindi lamang siya nag-aalay ng mga tupa para sa atin, kundi siya mismo ang nag-aalay ng kanyang sarili para mahugasan ang ating mga kasalanan. At kaya niyang gampanan ng kanyang tungkulin forever because He never dies. So He could intercede. Kaya niyang manalangin para sa atin with an intercession that does not end. And Jesus is our true King that protects us from any spiritual danger na ating kakaharapin. And because we are in Christ, no? Sinasabi yan ni Paul lagi, you are now in Christ. Pinag-isa ka na kay Kristo, we also share in Christ's anointed life. We receive His prophetic, priestly, and kingly ministry. Nahayag sa atin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Naranasan natin ang pagpapatawad at pananalangin ng Panginoong Jesus in His priestly ministry. Pinoprotektahan tayo at inaalagaan tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging hari ng Panginoong Jesus. And how is this applied sa atin? Through the anointing of the Holy One. John is now speaking of the ministry of the Holy Spirit. Sabi ni Paul in 1 Corinthians 1:22-23 that this anointing comes through the work of the Holy Spirit in each of our individual lives. So kung tayo po ay mananampalataya, nagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, we have received this anointing. Hindi tayo in-anoint with oil, but we have been given the Holy Spirit na siyang nagdadala sa ating mga puso ng mensahe patungkol kay Kristo. And now that we grasp the gospel, mayroon na tayong right relationship with the Father. So binigyan tayo ng Diyos ng grace to be able to not only withstand Antichrist, but to be able to enjoy the knowledge of God. And when John says dito that you have all knowledge, hindi lamang po niya tinutukoy yung tama yung doktrina mo, but he's talking about a personal, intimate knowledge of who God is. And that is the evidence that we have been anointed. Marami kasing mga tao speak of the experience of anointing na para bang isa siyang extraordinary na bagay na bigla na lang mangingisay yung tao. Ay, na-anoint siya ng Holy Spirit. Or biglang maglulupasay, biglang yung speaking in tongues na sinasabi. Or bigla siyang nagkaroon ng panaginip or vision. And then, yun yung sinasabi nila na anointing. But no. The anointing that John speaks of here is that knowledge of Christ as Savior and Lord, and that knowledge of God as Father. It is an intimate, personal, relational knowledge. So that's what protects us from the spirit of Antichrist.
It's not just, yes, doctrine is so important. Make no mistake. Theology is so important. Hindi ako bibili ng maraming libro kung hindi ako naniniwala na tama or dapat tayong mag-aral. But more than just knowing theology in our heads, we must have the knowledge of God in our hearts. This is what will protect us. So that when false teaching comes, we don't just say, ay, mali yan kasi napag-aralan ko yan. Yes, that's good. But more than that, dapat ang masasabi natin is, when false teaching comes, hindi ko paniniwalaan yan. Kasi hindi yan ang Kristo at ang Diyos na kilala ko. Hindi yan yung Kristo at Ama, hindi yan yung banal na Espiritu na mahal ko. It should not just be a matter of the head. But when false teaching comes, dapat magkaroon tayo ng heart-wrenching experience dahil binabaluktot nila ang katangian ng Diyos na mahal natin at kilala natin. We have received the anointing. And in verse 27, but the anointing that you received from Him abides in you. And you have no need that anyone should teach you, but as this anointing teaches you about everything, and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. So dahil anointed na daw tayo, we have received the gospel through the work of the Holy Spirit, and so that now we have the right relationship, that right relationship with the Father. Sabi ni John, you don't need anyone to teach you. Now, anong ibig sabihin nito? Many people misunderstand this and say, hindi ko na kailangan ng mga teachers, hindi ko kailangan ng mga pastor. Kasi ang mahalaga, nangungusap sa akin ng banal na Espiritu pagka nagbabasa ako ng Biblia. Hindi po yan ang sinasabi ni John dito. Otherwise, he would contradict the Apostle Paul and Christ himself na nagsabi, bigay ni Kristo sa church ang mga pastors and teachers. So the Bible does not contradict itself. So ang tinutukoy ni John dito is that no one should teach you something new. Dagdag doon sa gospel na tinanggap nyo from the beginning. Now, just because we hear something new for us, doesn't mean it is a new doctrine. Kasi mayroong mga bagay na ngayon lang natin narinig, pero matagal na palang pinaniniwalaan. That's not what John is talking about here. But what John is talking about here is yung mga new teachings that contradict the gospel of Jesus Christ. And so John is saying, huwag na kayong makinig dito sa mga anti-Christian teachers na ito dahil sapat na yung anointing na na-receive nyo in the Holy Spirit nung nangaral sa inyo ang mga apostol at mga pastor patungkol sa simpleng mensahe ng Ebanghelyo. Na ang Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, ay namatay para bayaran ang inyong kasalanan at sa pamamagitan niya, kayo ay dinala niya na sa Ama at kayo ngayon ay may tuturing ng kanyang mga anak. So take note, the anointing of the Holy Spirit is something that happens not because of us. This is God's grace. Hindi po tayo yung nag-take ng first step towards God. Tapos sinabi ng Diyos, uy, mabait na intindihan niya yung gospel, matalino. Uy, mabait, religious. Sige, ibigay ko sa iyo ang Holy Spirit. Hindi. Elsewhere, we see the work of the Holy Spirit as one who gives life. Patay tayo dati, spiritually, hindi natin kayang manampalataya sa Diyos at ayaw nating manampalataya sa Diyos dahil mas gugustuhin nating mamuhay sa kasalanan natin or mas gugustuhin natin na pagtrabahuan ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating kabaitan. And so para tayo maligtas, kailangan ang Diyos ang kumilos. And that is what the anointing is. That work of the Holy Spirit, ang pagkilos ng banal na Espiritu kung saan tayo ay kanyang binibigyan ng buhay para maunawaan natin na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan.
Kung tayo ay nananampalataya ngayon, it's not because you made the first move. It's because God was pleased to send His Son to die for you, and the Father and the Son gave you the Holy Spirit and breathed life into you. Like what we sang, Holy Spirit, living breath of God, breathe your life. When it comes to salvation, hindi po tayo nakikipag-cooperate sa Diyos. Na parang, oh Lord, ito yung part mo, ito yung part ko. No, it's 100% God's work. So yung pananampalataya natin in the first place is something that the Spirit gives to us. That's the point of John chapter 3. Sabi ni Jesus, no one can enter the kingdom of God unless he is born again. Unless you are born of water and the Spirit, you cannot see the kingdom of God. Then sinabi ni Jesus na yung work ng Holy Spirit is like the wind. Hindi mo makikita kung saan siya pumupunta. The same thing is true with those who are born of God. Ibig sabihin, being born again, being a Christian, having faith is not something that you decide upon. It's not something that you can manufacture. Because in the first place, we cannot come to God. We can only come to God if God breathes His life to us. So this removes all pride from us. Wala po tayong iayabang sa harap ng ibang tao dahil Christian tayo. Wala po tayong pwedeng ikayabang sa mga false religions all around na mas mabubuti tayong tao or mas matatalino tayong tao because we understand the gospel. Hindi po. The reason why you are in Christ because of the powerful, sovereign work of the Holy Spirit na bumuhay sa atin mula sa ating kamatayan. And this is also a source of assurance for us. Dahil kung ang ating pananampalataya ay hindi nanggaling sa atin, something outside of us, makakaasa po tayo na ang pag-sustain nitong pananampalatayang ito ay hindi po nakabase sa ating kalakasan. Kaya nasabi ni Paul in Philippians 1:6, He who began a good work in us will complete it. Ang nagpasimula ng mabuting gawa sa buhay mo, that is salvation, ang siya ring magtatapos nito. Sabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. It's our assurance na kahit na maraming false teaching around, Antichrist is around, na kahit nandun yung temptation, if nandun yung temptation sa atin na mamuhay na contrary doon sa Christian life that we see in Scripture, we have the work of God who will always convict, rebuke, and restore us towards an appreciation of and enjoyment of God's grace. So I hope and pray that we are enjoying, that we are assured of this work of God the Father, Son, and Holy Spirit in our hearts. Kasi ito po ang pangontra natin. To false teaching, false living, to lies, deception, hatred, disobedience, we go back to the work of God the Father in Christ through the Holy Spirit. And so now what are we called to do? Now that we know this, now that we have received this, what are we now called to do? Now we go to the third A, abide. Abide. Verse 24. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. So sinasabi ni John na yung narinig nyo at the start of your Christian life, that gospel, yung mensahe patungkol sa Panginoong Yesus, na siyang namatay at muling nabuhay para sa inyo, let what you heard from the beginning abide in you. Hayaan yung manatili itong mensaheng narinig nyo nung panimula sa inyo. Let it remain. Let it sink deep into your hearts. And let nothing shake.
So again, ano ang sinasabi ni John na kailangan nating gawin para kalabanin itong spirit of Antichrist that teaches us a false Christ that leads us to false living? Let the gospel abide in you. To abide means to remain or to rest in what God has done for you. And this is very important na maunawaan because we are a very performance-driven society. Because that's how it is in the workplace. Diba? Kailangan mong mag-effort to build a good name, a good reputation, so that you will have more opportunities. In work, you will be able to join itong mga groups na ito and be connected with the right people so that you will enjoy the benefits of being in the upper echelons of society. Para dapat mabango yung pangalan mo, para maging successful ka, magkaroon ka ng connections, magkaroon ka ng backer. So we are in a very performance-driven society na kailangan mong i-earn yung mga bagay na gusto mong makamit so that you will live a comfortable life. And that's just how it is. Ang problema, na itatranslate natin itong ganitong klaseng pananaw towards the Christian life. Na para bang lahat ng blessings ng Diyos, lahat ng success natin in the Christian life and the church comes from our efforts. To the point that when you succeed in your Christian life, may mga sins kayong na-cut off, or naging successful kayo sa pagbasa ng Bible for one whole year, or kapag kayo yung naging dahilan bakit dumami yung mga tao sa church, you feel proud of it. You feel as if God has a special blessing on your life because of what you have done. Or on the flip side, kapag ka-olats tayo sa ating Bible reading and prayer life, or kapag ang tanging contribution natin sa church is our broken-hearted presence, we feel like we are failures. Because nakaasa tayo sa sarili natin in fighting the good fight of faith. But John tells us that the key to being able to fight the spirit of Antichrist is to abide, to rest. To tell God, Lord, I have no power in me. To tell God, Lord, I am weak and I am broken. To tell Lord, as much as I want to present myself as mature before other people, I am not. I struggle with sin. But Lord, I abide in you. I'm resting in you. Nagtitiwala ako, Lord, na kahit undeserving ako, wala akong kayang gawin that could glorify you, I have you. And you did it all for me. John is telling us to abide. The Christian life is a movement of God coming down to us to bless us, more than it being a movement of us coming up to God to serve Him. Dapat po nating maunawaan yun. Dapat madikdik po yun sa ating puso't isipan. Ang Christian life ay hindi primarily about you doing the right things to glorify God. It's first and foremost about how God glorifies Himself by serving us in the person of Jesus Christ. That's the first part. At dapat yun ang mag-start ng everyday life natin. That assurance that God delights in us, loves us, and is pleased with us, regardless of who we are or what we have done, because of who Jesus is. So, dahil tayo'y binabalot na ng Panginoong Jesus ng kanyang katuwiran, ang nakikita ng Diyos Ama sa atin is Christ. And if God loves His Son perfectly, and if we are in Christ, then God the Father loves us with a love that is unbreakable and that is unimaginable. Abide in what you have heard from the beginning. The key to
to forsaking sin, the key to fighting false teaching is to rest in Jesus. Rest in Him. If what you have heard from the beginning abides in you, verse 24, then you too will abide in the Son and in the Father. So yung pag-abide ng gospel sa atin, ang siyang dahilan or reason or power for us to be able to be faithful to the Father and the Son. Now, dito na darating yung portion of us being able to serve God and others. Kailangang mapuno tayo ng service ng Father, Son, and Holy Spirit in the gospel so that we are now in a better position to be able to respond to God in obedience, in worship, and in service to other people. Madalas kasi nagsiskip tayo doon sa second part eh. Kailangan may gawin ako ngayon that will glorify God. But seldom do we stop and pause to think and meditate first. What has God done for me in Jesus? And that is why many of us here are so burdened, so tired, so broken, so guilt-ridden, so proud, so self-righteous, because we have made the Christian life all about us. And footnote na lang si Jesus. Yes, God is there to help me, but all the effort and all the discipline dapat nakasalalay sa akin. No, it must all be about Jesus. Now, let me conclude with verse 25, which I believe is the heart of it all. Verse 25 reads, "And this is the promise that He made to us, eternal life." Yes, false teaching abounds. Yes, yung temptation to live in sin and hatred or to live in pride and self-righteousness ay laging nandyan. But then we must go back to the heart of it all. God has given us a promise. And that is eternal life. And ano nga yung eternal life na sinasabi ni Jesus in John chapter 17? And this is eternal life, to know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. So yung eternal life, hindi lang siya isang future na buhay kung saan may enjoy natin yung langit. That may be true, but that's not the core of eternal life. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan begins the moment that you know the Father through the Son. Hindi siya quantity of life. Pag sinabi natin quantity, haba ng buhay. Yung eternal life is not about, mabubuhay tayo forever. No, it's about the quality of life. To have eternal life means you are now in the position to enjoy a saving personal relationship with the Father and the Son. And sabi ni John, this is a promise. Hindi siya reward na makukuha mo kapag ka naging mabuti kang tao. Ito ay pangako na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang isang regalo. Now, I don't know what your struggles are ngayong umaga. Hindi ko alam kung ano yung nagbaburden sa inyo. You may be having family issues, you may be having financial problems, relational stuff or whatnot, sin issues. But at the core of it all, ang dapat nating tanungin sa sarili natin is, do I have a right relationship with the one whose love matters the most? Do I have a right relationship with God? Am I assured of His love? Because in the problems of life, it's possible for us to think na we are the victims of the situation and therefore justified ang lahat ng mga sinful actions that we do as a response. But what God gives us in this eternal life is the ability to be able to experience hurt,
pain, brokenness, and still be able to find joy because we have a right relationship with God already. Now, in the conference that we just attended, si Matt, he distinguishes between happiness and joy, which I think I have already spoken before. Happiness and joy. Happiness, yung happiness, it's something na very fragile, sabi niya. Dahil nakadepende yung happiness natin sa circumstances ng buhay. Kapag may celebration, happy tayo, masaya tayo. But kapag dumating na yung mga problema ng buhay, happiness vanishes. Hindi pumarito ang Panginoong Jesus to give us happiness. Sabi ni Jesus, I came to give you joy, that your joy may be complete. Joy is something that is deep-seated na hindi kayang alugin ng kung anumang bagay ang mangyari sa buhay niyo. To the point na kahit mayroong tulo ng luha sa ating mga mata, to the point na kahit nasasaktan tayo, mayroong unexplainable, mysterious joy na nasa puso natin that still enables us to say, I rejoice in the Lord and in Christ my Savior. Mayroong joy sa puso natin that enables us not to respond sinfully and angrily to the bad things that are coming our way. So at the core of it all, sa temptations to embrace false doctrine, to live sinful lives, to live self-righteous lives, to live just enjoying that pain because it gives you license to just act however you want. At the core of it all, God gives us the antidote. You have a promise that in the Father and in the Son, you have eternal life. And so malaya na tayo. We are free from embracing false doctrine. We are free from enjoying sin. We are free from living self-righteous lives. We are free from trying to earn our salvation. We are free from identifying ourselves with our pain and brokenness because we already have the fullness of God's love, approval, and life in us through the person of Christ by the ministry of the Holy Spirit. So nasaan po tayo ngayon? Where are you in your journey right now? The Lord is inviting you this morning to rest in Him. And so that might mean marami kang bagay na kailangang isuko ngayon. And that will be painful. Meron siguro tayong mga kasalanan dito na pinanghahawakan natin. And God is telling you to say sorry to that person that you have hurt. God might be calling you to break off with a sinful relationship that you have, or an ungodly and sinful habit that you're having. God might be telling you this morning to surrender that hatred that you have in your heart. God might be telling you to get out of that dark box of just enjoying the pain and misery and the brokenness of this life. God is inviting you to enjoy life in Him. Yung lahat ng mga bagay na yon that I just described, that's the spirit of Antichrist at work. Either inilalayo tayo nitong mga bagay na to, and ang response natin sa mga bagay na ito from Christ, or ginagawa nating saviors itong mga bagay na ito. Natingin natin ito yung makapagbibigay ng meaning and hope and happiness sa buhay ko. Christ is telling us to let go of these false Christs and embrace Him. To surrender these things no matter how painful, how humiliating it might be. That we might receive the joy that comes by having eternal life in the Father, the Son, the Spirit. So I'm not just talking to non-Christians. Specifically, I'm talking to Christians this morning. Hindi po tayo immune dito. Let's surrender those things na nagiging hadlang sa pag-enjoy natin sa blessings of being children of the Father, the people of Christ,
being the anointed of the Holy Spirit. God wants to bless us. It's His desire and delight to shower us with His blessing. The question is, will we repent of those things na nagiging hadlang in order for us to enjoy the blessing of His presence? So my prayer for us this morning is that we will let go of these things that are visible representations of the work of Antichrist in our lives, that we might enjoy Christ. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Our Father, we thank You for Your word. We thank You because Your word is like a scalpel that opens up our hearts. We might see in what ways have we sinned against You. Lord, I pray for my dear brothers and sisters this morning that they would surrender those things with broken hearts and tearful eyes that are hindering them from enjoying You. Lord, if there's anyone this morning who still hasn't received that gift of salvation, may You work in their hearts. May they know Christ as Lord and Savior. So we end this prayer by praying the prayer that Your Son taught us to pray. Our Father in heaven, hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Let us remain standing. Let us sing our